Balitaan sa CNN Philippines, ako si Pinky Webb. Ang mga balita ngayon, 15 senador suportado ang deklarasyon ng martial law sa Mindanao. PNP Chief Ronald Bato de la Rosa nakiisa sa kanyang tropa sa Marawi City. At kauna-unahang Filipino colonel ng isang kilalang fast food chain napili na. Magandang tanghali, formal nang inihayag ng mga senador ang kanilang saloobin hinggil sa martial law. 15 sa kanila nagsabing sang-ayon sila sa naging desisyon ng Pangulo. Alamin natin ang karagdagang detalye mula kay Cecil Lardizabal. Cecil. Pinky, hawak ko na nga ngayon ang Senate Resolution number 388. Ito yung pinirmahan ng 15 mga senador na nagpapakita ng suporta sa deklarasyon ng martial law ni Pangulong Duterte. At ang 15 mga senador na yan ay sina Senate Majority Floor Leader Tito Soto, Senate President Coco Pimentel, Ralph Recto, Sani Angara, Nancy Binay, JV Ejercito, Win Gatchalian, Dick Gordon, Gringo Onasan, Ping Lacson, Loren Legarda, Manny Pacquiao, Joel Villanueva, Cynthia Villar, at Mig Subiri. Samantala, kahapon naman, Pinky, ay mayroong ding isang resolusyon na inihain ang mga minority senators. Yun naman ay nagtatawag ng pagpapakonvene para sa isang joint session ng Senado at ng Kamara. At ang mga pumirma doon, alam naman natin na yung mga minority senators, sina Minority Leader Frank Drilon, Kiko Pangilinan, Riza Ontiveros, Sani Trillanes, Bam Aquino, kasama na si Senator Laila de Lima. Dalawang senador lamang ang hindi nakapirma doon sa mga nabanggit nating mga resolusyon. Yan ay sina Senador Cheese Escudero at Grace Poe. Ayon kay Senador Cheese Escudero, sinabi niya na hindi niya alam ang tungkol sa resolusyon at wala daw nakapagsabi sa kanya na pipirma o hindi pipirma doon sa resolusyon. Gayunpaman, sinabi niya na hindi naman daw kinakailangan pa ang ganoong resolusyon dahil ayon sa batas ay Congress may come in to revoke or extend the declaration of martial law at hindi naman daw to confirm. Samantala mamaya ay naasahan natin na magkakaroon ng press conference ang minority senators. Yan ay mangyayari ng 1:30. At alam na natin paulit-ulit na sinasabi ng mga minority senators na gagawin nila ang lahat ng opsyon o paraan para lamang mapagbigyan o matigil o magkaroon ng clarification tungkol dito sa declaration ng martial law ni Pangulong Duterte. Pinky. So Cecil, ano ang inaasahan natin? Mamaya, sabi mo magkakaroon ng press briefing, press conference ang minority senators. Sabi mo nga nagkaroon ng resolution para doon sa joint congress. Ano kaya posibleng mangyari dyan? Okay, normally kapag merong ganyang mga resolution, tinatakil na o pinag-uusapan sa plenaryo. So yan ang aantayin natin mamaya pag nagbukas na ang sesyon mamayang 3:00. Pero alam mo, sabi nga ni Senate President Coco Pimentel, it's going to be a full agenda today dahil nga bukas na ang pagsasara ng regular session, ang end of regular session, at 2 araw na lang ang meron sila para mapag-usapan ang lahat ng mga third and final reading ng mga panukalang batas, magkakaroon pa ng mga interpolation at mga kung ano-ano pang mga deliberasyon. At syempre, yung mga nabanggit natin na mga resolusyon na naihain tungkol sa martial law ay inaasahan din na pag-usapan mamayang hapon. Kaya sabi ni Senate President, baka abutin nga daw na hanggang 12:00 ng madaling araw. So yan ang aantayin natin kung ano ang mga posibleng magaganap mamaya, Pinky. So hintayin natin yung mangyayaring press conference mamaya mula sa minority senators at syempre yung pagbukas ng plenaryo. 3 p.m. yan. So kasama ka namin, Cecil, hanggang mamaya. At kung mag-extend sila hanggang 12 midnight, ha? Magkita tayo. Live report mula kay Cecil Lardizabal. Maraming salamat sa iyo, Cecil, mula sa Senado. Maghahain ng resolusyon ang Makabayan Bloc na nananawagan na magsagawa din ng isang joint session ng Senado at mababang kapulungan ng Kongreso ukol sa idineklarang martial law
sa Mindanao. Nauna nang sinabi ng makabayan na tinututulan nila ang pagdedeklara ng martial law sa Mindanao dahil naniniwala sila na magre-resulta lamang ito sa malawakang pang-aabuso ng karapatang pantao. Kagabi sa sesyon ng Kamara ay inaprubahan ng Kongreso na buuin ang tinatawag na Committee of the Whole o gagawing isang malaking komite ang buong Kamara at sa kanila didinggin ang pagdedeklara ng martial law. Pinaiimbitahan ng liderato ng Kamara sa pagdinig sa Miyerkules ang ilang cabinet members at security officials ng gobyerno. Meron pong panawagan si Vice Presidente Leni Robredo kay Pangulong Rodrigo Duterte bawiin ang kanyang pahayag na isasantabi ang kapangyarihan ng Korte Suprema at Kongreso sa usapin ng pagdedeklara ng martial law sa Mindanao. Matatandaang sinabi ito ng Pangulo sa kanyang talumpati sa Holosulu noong Sabado. Sa isang pahayag, nabanggit din ni Robredo na dapat maging magandang halimbawa si Pangulong Duterte sa gitna ng kinakaharap na krisis ng bansa. Anya, kailangang manatiling tapat ang pamahalaan sa saligang batas at demokrasya. Sinabi rin ni Robredo, sana maunawaan ng Pangulo na nadadagdagan ang pangamba ng publiko sa mga binibitawan niyang mga salita. Dagdag pa niya, nag-aalala ang marami nating kababayan na muling maranasan ng mga pang-aabuso at karahasan na mangyari noong nagdeklara ng batas militar si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Suportado rin ni Congressman Rufy Biazon ang declaration ng martial law sa Mindanao. Sa programang The Source, sinabi ni Biazon, karapatan ito ng Pangulo at hindi na kailangan pa ang basbas ng Kongreso para ipatupad ito. After he submits, the Congress may, by voting jointly. May. So it doesn't require us. So that's very clear to you. Because this provision, to me, my reading, is really if Congress decides or Congress wants to revoke, then it will enter into a joint session to vote jointly, because that's the only opportunity for us to vote jointly, because we are separate chambers. So, dagdag pa ni Biazon, malabo ring matalakay ang posibilidad ng resolusyon para sa isang joint session. Anya, suportado ng karamihan sa mababang kapulungan ang martial law. A 50-50 chance. No? Tomorrow's briefing, if after the briefing, members of the House, a majority of the members of the House, say that there is reason for us to proceed with that resolution, then we can tackle it. But yes. Frankly, is there a chance? My gut feel there is that we will end our legislative calendar as scheduled. Umaasa rin si Biazon na mareresolba ang krisis sa Marawi sa lalong madaling panahon. I think it was an appropriate action to declare martial law to address the Marawi City problem. Declaring it for the entire Mindanao, I think it was a tactical move. And I think it's important at the first stages of the crisis. But to prolong it, I think we have to reconsider that. Mapapanood muli ang aking panayam kay Congressman Rufy Biazon mamayang 2:00 ng hapon at 7:30 ng gabi. Nakauwi na sa Pilipinas ang 200 overseas Filipino workers mula Jeddah bilang bahagi ng amnesty program ng Saudi Arabia. Nasa naiya ang aming correspondent na si Camille Abadisio. 200 overseas Filipino workers mula sa Jeddah ang nakabalik ng bansa ngayong araw. Bahagi pa rin ito ng amnesty program ng Saudi Arabia kung saan binigyan ng 70 araw o 3 buwan ang mga undocumented immigrants para makaalis ng bansa na ligtas sa kaso at pagkakakulong. Matatandaan na nasa 400 Pinoy na stranded sa Jeddah ang nakauwi ng bansa noong Abril at higit 100 dito ang nakauwi dahil sa special agreement ni Pangulong Duterte sa gobyerno ng Saudi pagbisita niya roon. Nauna nang sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III na nasa 4,000 undocumented OFWs ang nagrehistro sa amnesty program ng Saudi Arabia. Ito yung mga pasunang dokumento gaya ng residence permits at visa, yung mga nagkaproblema sa employers o di kaya naman ay nabiktima ng illegal recruitment. Sa ngayon, nandito ang mga kawani ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA upang tulungan ang mga nagbalikbayang OFW na ayusin yung mga papeles nila para matanggap yung kanilang livelihood, employment, transportation at shelter assistance mula sa gobyerno. Camila Abadisio, CNN Philippines.
Sa mga balitang abroad, isang linggo matapos ang terror attack sa Ariana Grande concert sa UK, naglabas ang Greater Manchester Police ng 2 larawan kung saan makikita ang suicide attacker na si Salman Abedi, daladalang isang kulay asul na maleta. Nananawagan ngayon ang otoridad sa tulong sa publiko na kung sino man ang nakakita kay Abedi dala ang suitcase mula May 18 hanggang sa araw na nangyari ang insidente. Bagamat iba ito sa ginamit na bag ng suspect sa pagpapasabog, nagbabala pa rin ang otoridad na maging maingat. Umakyat na sa higit 100 at 6 na po ang namatay habang higit 100 pa ang nawawala bunsod ng mga pagbaha sa Sri Lanka. Tinatayang nasa 250,000 katao ang apektado ng kalamidad dulot ng habagat. Pinangangambahan din ng mga otoridad na tataas pa ang bilang ng mga nasawi dahil sa baha, gayon din ang posibleng pag-atake ng mga buwaya. At sa Bangladesh, nasa 300,000 katao na nakatira malapit sa dalampasigan ang inilikas bilang paghahanda sa pagtama ng Cyclone Mora. Inaasahan ang landfall ng bagyo ngayong araw. Isinara na ng mga otoridad ang mga pantalan at paliparan sa mga rehiyon na pinaka-maaapektuhan. At susunod, minsan lang tayo magiging pulis. Minsan lang tayo nag-offer na ating buhay. Gawin na natin. PNP Chief Ronald Bato de la Rosa bumisita sa mga pulis at sundalo sa Marawi City at matrikula sa higit 200 pribadong paaralan sa buong bansa tataas. Mababalik ang balitaan dito sa CNN Philippines. Live on Facebook. Magandang tanghali sa lahat ng mga nanonood sa atin sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. I hope everyone's okay. So sa mga nagbibigay sa atin ng mga komento sa ating Facebook page, Gilbert Susbidia says, I support. Ha? Joke ata to. Hindi ko babasahin, baka nagkamali siya. From North Cotabato, we support martial law also, sabi ni John Jick. Lumenda, watch, kayo talaga pagka nag-umpisa na, bigla na lang. Men Castello, hi! At wala naman, sana daw na umabot na kaguluhan dito sa Metro Manila, sabi ni Love MLDR. From Singapore, Rijosh. Arem Balingit, I support martial law. Pa-shout out daw sa ating mga kababayan sa Kingdom of Saudi Arabia from Carlos Amer. Thank you sa lahat ng Uy, from Siargao Island, si Ren Carl, hello. And of course, ayan pa rin, mga nagsasabi ng kanilang support for martial law. Ang bilis nyo naman magsulat, sandali po. Dahan-dahan lang. Watching from Florida State, USA, si Curve Poblete. Hi, Ate Pinky, pabati mula dito sa Tarlac City. Sabi ni Tuasan Casilio Julius. And then, watching from Delano, California. Saan ba yung Delano, California? Sabi ni Dan Isaac. We support martial law from OFWs in Dubai. Sabi ni Jasmine Lee Matiga. And go martial law from Hong Kong. May Ann Sereño Mediavilla. Hi, Miss Pinky. Thank you, Anmar Cuarte Alimangohan. Our friends from Singapore also, Norma. Ang bilis. Dali last 20 seconds. Okay, mamaya na tayo ulit. Our friends from Malaysia also, hello, mga kababayan natin, Kayen. Okay, stop. At nagbabalik ang balitaan dito sa CNN Philippines. Nasa 84,000 katao na ang kinailangang lumikas para makatakas sa labanan ng militar at ng Maute Group sa Marawi City. Ilan din ang nabihag ng mga terorista. Alamin natin ang kwento ng mga nakatakas na bihag ng grupo sa ulat ni George Cahiles. Ang mga pagsabog mula sa airstrike ang nagsilbing hudyat para sa mga bihag na ito na tumakas. Swerte ma'am, kasi yung padlock
na hindi nakapadlock. Gumaganon lang. Nakuha namin sa ilalim, natanggal. Doon kami nakatakas. Nakakuha ng chimpo para makatakas. Takbuhan agad. Ikinulong sila sa isang maliit na kwarto sa isang gusali matapos silang kunin ng mga armadong lalaki sa barangay Mapandi. Diyan kami sa baba. Sa second floor, may mga babae na narinig namin. Buhay pa? Buhay pa, ma'am. Yung may pari daw na kasama? Mayroon daw, ma'am. Sabi pa ng kuwan, ma'am. Yung kumuha sa amin ng video. Ayon sa mga nakatakas, kinunan sila ng video ng mga miyembro ng Maute na umaapila kay Pangulong Duterte na itigil na ang mga pagsalakay. Nakilala nila ang dalawang lalaking ito na pinaghahanap ng otoridad. Mga tisoy sila, ma'am. Turo nyo nga, sino? Ito? Yan yung nakita nyo. Anong ginawa nyo sa inyo? Yan, pinusasan kami ng tali. Yan, ma'am. Ito. Yan ang nag-video sa amin, ma'am. Ito, ma'am. Habang bihag, kwento ng mga nakatakas, pinugutan ng ulong isa nilang kasamahan sa mismong harapan nila. Ayon sa mga miyembro ng Maute, sila na ang isusunod. Lunes ng umaga, habang abala ang mga miyembro ng Maute sa pakikipagbakbakan sa mga puwersa ng gobyerno, sinamantala nila ang pagkakataon para tumakas. Matapos ang kilo-kilometrong pagtakbo, 11 sa kanilang nakarating sa Mapandi Bridge sa Marawi. Nilangoy nila ang ilog pero 10 na lamang silang nakarating sa kabilang pampang. Muli, tumakbo sila hanggang sa makarating sa pwersa ng gobyerno. Naglalakad kami, sir. Umiyak kami sa daan kasi makauwi din kami sa pamilya namin, sir. Puputulan na kami ng ligi. Mabutit. Nakarating kami dito, ligtas. Balit pa yung anak ko, ma'am. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulis ang mga nakatakas sa bihag. Umaasa silang matapos ng labanan upang sa gayon ay muling manumbalik ang katahimikan sa nooy payapang lungsod na kanilang kilala. Mula sa Marawi City, George Cahiles, CNN Philippines. Binisita ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang mga tropa ng gobyerno sa Marawi City. Ayon po kay de la Rosa, pinili niya pa rin pumunta ng Marawi kahit hindi patiyak ang seguridad doon. Pinaalala niya sa mga tropa kung bakit mahalaga ang pinaglalaban ng gobyerno. Wala yang Muslim ka, Kristiyano ka, Bisaya ka, Maranao ka, Tagalog, Ilocano ka, nagkakaisa tayo lahat dito, di ba? Because we wear the same uniform. We belong to the Philippine National Police. Isa lang ang ating pakiramdam ngayon. Marawi City is a part of the Philippines. Hindi natin dapat ito ibigay sa mga kalaban. We must take control of Marawi City. Atin ito. This is a part of the Philippines. Sa ibang balita, desidido ang pamahalaan na ipatupad ang panukalang tax reform package. Nasa Malacanang ang aming correspondent na si AC Nichols. AC, ano pa ba ang sinabi ng mga opisyal ng Malacanang? Well, Pinky, yung balak daw ng Duterte government na build, baka daw mauwi sa no build. Yan ang sabi ni Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Pernia nang tanungin tungkol sa mga amendments ng Kongreso sa proposed comprehensive tax reform bill. Sa version kasi ng Finance Department ng tax reform bill, nasa 162 billion pesos sana, no, yung estimated net revenue gain. Pero dahil sa amendments, halos kalahati ang nabawas at bababa yun, yung numero na yun, or yung possible revenue gains sa 82 billion pesos. Sabi ni Pernia, baka raw hindi matuloy yung kagustuhan nga sana ng economic managers na makamit ng bansa yung tinatawag na golden age of infrastructure. At nagbiro pa siya na kung sakali daw ay baka maging bronze age of infrastructure na lamang. Nakiusap itong si Pernia sa mga lawmakers na mas magtiwala sana sila sa mga economic managers natin dahil hindi naman daw well-versed sa economics itong mga mambabatas at sila raw yung economic team daw ang experts o mas nakakaalam kung ano ang makakabuti o ano ang kailangan para sa paglago ng bansa. Umaasa si Pernia na mahabol pa yung pagpasa ng comprehensive tax reform bill dahil bukas na nga yung last session bago mag-recess itong Congress. Balik sa'yo. May nabanggit ba Malacanang tungkol sa panawagang makipag-usap o sumuko sa gobyerno yung mga terorista, AC? Okay, yes, natanong naman natin na si Presidential Spokesperson Ernesto Abella tungkol dyan, particular tungkol na dun sa panawagan ni President Duterte na mag-surrender yung terrorists. So, bakit siya may ganitong panawagan kung may ongoing operations
sa Marawi City. Sabi naman ni Abelia, ito daw ay para nga mabawasan na yung damage at pati na rin yung epekto, yung pangit na epekto, syempre dun sa pamumuhay ng mga civilian nitong nangyayaring kaguluhan sa Marawi. Ngayon yung doon naman sa dialogue din na sinabi ni Pangulong Duterte, basta daw open si Pangulo dyan. Yan ang explanation ni Abelia. Nang tanungin kung anong mechanism kaya yung pwedeng gamitin dito, sabi ni Abelia, possible naman daw na through back channels yung mangyari. Nakita naman daw din sa leadership style ni Pangulong Duterte na hindi nga siya necessarily sumusunod sa straight line or kumbaga may mga paraan siya na hindi necessarily conventional. Balik sa'yo. AC Nichols nag-uulat, inaprubahan ng Commission on Higher Education o CHED ang pagtaas ng matrikula at iba pang bayarin ng halos 300 pribadong paaralan sa bansa. Umabot sa 86 pesos at 68 centavos kada unit ang average na dagdag sa matrikula, habang nasa 243 pesos naman ang itinaas sa iba pang school fees. Epektibo ito sa academic year 2017 hanggang 2018. Ipatutupad ang tuition hike sa 262 paaralan, habang 270 o 37 paaralan naman ang magtataas ng ibang bayarin. Sa isang pahayag, nabanggit ng CHED na nakasaad sa Republic Act 6728 na 70% ng pagtaas sa matrikula ay mapupunta sa dagdag sweldo at iba pang benepisyo ng mga guro at non-teaching personnel. Nagsasagawa ng ikalawang pagdinig ang Senado ukol sa mga problema ng pabahay sa pamahalaan sa Pandi, Bulacan. Kung noong unang pagdinig ang grupong Kadamay ang isa sa mga nagrereklamo, ngayon sila naman ang inirereklamo. Alamin natin ang karagdagang detalye mula sa aming correspondent na si Rex Remitio na nasa Senado ngayon. Rex, hindi na natapos-tapos yung issue ng Kadamay. Bakit sila naman daw ngayon ang inirereklamo? Ayun nga, sana naman daw kasi ay dumaan sila sa tamang proseso. Ito yung maluhaluhang inireklamo noong mga unang nakatira na doon sa pabahay ng pamahalaan sa may Pandi sa Bulacan. Emosyonal nga ikinwento nitong mga leader ng Homeowners Association yung kanilang pinagdaanan matapos yung okupasyon ng libo-libong miyembro ng Kadamay doon sa mga nasabing pabahay. Hindi raw maganda ang kanilang relasyon sa mga Kadamay dahil nga raw ang mga ito ay may ingay at minsan ay magugulo. Ang iba raw sa kanila ay di makatulog dahil nga ang iba doon sa mga nag-okupa ay nagiinuman pa sa kalagitnaan ng gabi. Lalo na rin daw nadagdagan ng kanilang basura dahil nga nasa mahigit 20,000 katao ang nadagdag sa kanilang komunidad. Hindi na rin daw sila pinapayagan na pumunta doon sa mga lugar na inukupa ng Kadamay. Kumbaga, tila exclusive subdivision ng araw itong itinuring ng mga miyembro ng Kadamay. Ang masakit pa raw nito ay ang kanilang mismong pangangailangan ay di raw napagbibigyan ng pamahalaan. Kasama rito ay ang pagsasaayos ng mga depekto sa kanilang unit tulad ng ilaw, bintana, bubong at pader. Hindi naman daw sila tutol doon sa relokasyon para sa mga Kadamay dahil nga may hirap din naman daw sila. Gayunpaman, sana naman daw ay ihiwalay sila doon sa mga naunang nakatira na doon sa mga nasabing pabahay. Balik sa'yo. Rex Remitio nag-uulat mula sa Senado. Mga balita sa iba't ibang panig ng bansa, nilinaw ng pulisya sa Western Visayas na hindi totoong nakarating na roon ang Maute Group. Pinasinungalingan ng Police Region Office 6 sa mga kumakalat na text message na nagsasabing nakita raw ang mga miyembro ng Maute sa isang mall sa Iloilo City. Wala raw silang namomonitor na kahit anong banta sa rehiyon. Mahigpit rin daw ang seguridad dito lalo na sa mga paliparan at daungan. Dumako naman po tayo sa Cebu kung saan nagtulungan ang mga kabataang Muslim at Kristiyano sa isang donation drive para sa mga pamilyang apektado sa kaguluhan sa Marawi City. Nakiisang Muslim volunteers sa Tabang Sibilyan sa Caritas Headquarters malapit sa Cebu Cathedral, iniipon ang mga tulong na ipapadala sa Iligan at Marawi sa Sabado. Ayon sa mga Kristiyano na lumahok sa drive, naging pagkakataon ito para kilalanin nila ang mga kapatid na Muslim at makiisa rin sa kanila sa pag-aayuno ngayong buwan ng Ramadan. At susunod, Chalak mo! Good! Good! It's finger-licking good! kilalanin
ang pinakabagong KFC Colonel ng Pilipinas. Sino siya? Alamin sa pagbabalik ng balitaan. So anyway, kanina kung napanood ninyo yung report ni George, yung ating pong correspondent siyan sa Marawi, nakakalungkot po yung kalagayan ng mga kababayan natin na naipit, hinostage, at buti na lang nakatakas ang mga kalalakihan na yan. Yung trauma siguro, something na hindi po natin talaga maiintindihan. Nakakaawa. I wish, in our own little way, makatulong man lang tayo sa kanila. I'm sure alam naman po natin kung anong magagawa natin for them. But si Congressman Rufy Biazon po, guest ko kanina sa The Source, sabi nga niya, sana matapos to, within, sa lalong madaling panahon dahil syempre habang nagtatagal, mas nagiging mahirap eh. So, yun lang po. How many, 20 pa. 20 seconds na lang. Uy, hi from Indiana. Melo. Yeah, thank God, nakatakas daw yung iba. Pero hindi pa natin alam ilan na naiiwan dun eh. 5, 4, 3. Silipin natin ang lagay ng traffic. Ngayong tanghali, mag-umpisa tayo sa Jones Bridge. Ang lane sa kaliwang bahagi ng tulay ay papunta ng Loton. Sa ngayon, napakabilis pa po ng takbo ng mga sasakyan. At sa mga papasok ng Binondo, yan po ang lane sa kanan. Asahan ang saglit na pagbagal ng traffic pagdating sa stoplight. Kung kayo ay nakalagpas na, magiging mabilis ulit ang inyong biyahe. At para naman sa mga papunta ng airport, yan ang live nakuha sa bagong NAIA Expressway. Sa oras na ito, walang ka-traffic sa lahat ng lane. Kaya saglit lang ang inyong biyahe papunta ng NAIA Terminals 1, 2, at 3. Ang ganda, no, kapag ganyan. Matunog na naman ang Pilipinas na maging host ng susunod na Miss Universe pageant sa panayam ng CNN Philippines. Kinumpirma ni Tourism Secretary Wanda Teo na darating sa bansa ang Miss Universe organization sa Hunyo para pag-usapan ang muling pagdaraos ng prestigyosong beauty contest sa Pilipinas. Ayon po kay Teo, ito ang gusto ng organizer pero wala pang tugon ang pamahalaan dito. 3 beses na naging host ng Miss Universe ang Pilipinas, 1974, 1994 at syempre nito lamang January 2017. Tuwang-tuwa ang netizen sa dalawang celebrity dads at kanilang cute na mga chikiting sa Father's Day issue ng Esquire magazine. Sa Instagram post ng celebrity mom na si Marian Rivera, makikita ang asawa na si Ding Dong Dantes, karga-karga ang kanilang baby na si Zia. Todong ngiti ang mag-ama sa kanilang larawan. Sa ngayon ay umabot na ito sa higit 140,000 likes. Sa ikalawang cover naman ay tampok si Hayden Ko at ang kanyang bibong anak na si Scarlett Snow. Pawang may suot na upside-down crown ang mag-ama na pinausong trademark ng 2 taong gulang na celebrity baby. Ang post ay umabot na sa higit 11,000 likes. Humingi na po ng paumanhin sa kanyang pamilya, kaibigan at fans ang sikat na golfer na si Tiger Woods matapos maaresto dahil sa suspicion ng driving under the influence. Pero paglilinaw ni Woods, hindi umano siya lango sa alcohol, kundi ito ay dahil sa hindi inasahang reaksyon ng gamot na nakareseta sa kanya. Kasalukuyang nagpapagaling mula sa isang back surgery si Woods, anya hindi niya napagtanto na lubhang maapektuhan siya sa pagkahalo ng mga gamot. Naaresto si Woods at dinala sa Palm Beach County Jail kung saan isinagawa ang pag-book sa kanya at kalaunay pinalaya din.
Eto na, nakapili na ang fast food chain ng KFC. Nang kauna-unahan itong Filipino colonel, matatandaang nagpa-audition pa ang KFC kung saan 3 veteranong aktor ang sumabak. At ang napili, walang iba kundi si... Ayan, Ronaldo Valdez. Inanunsyo ito ng fast food chain sa kanilang official Facebook page kagabi. In-upload din ang video niya ng panunumpa bilang Pinoy colonel. Wala pang pahayag kung ano ang papel na gagampanan ni Valdez bilang Filipino colonel ng KFC. At yan ang kabuuan ng balitaan ngayong Martes, May 30, 2017. Ako po si Pinky Webb. Hanggang bukas, magandang tanghali.